Mga kababayan, meron po tayong breaking news. Malalakas na bugso ng mga pag-uulan ang ating nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa tinatawag natin na localized thunderstorms. Pinag-iingat po ang mga low-lying area sa banta ng mga pagbabaha, gayon din sa banta ng mga landslide sa mga landslide prone area. Gayon din ang weather system na nakakaapekto sa atin ay tinatawag po na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Saxargen, Davao Oriental, kasama na ang Davao Occidental ay patuloy po na makakaranas ng cloudy skies na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa ITCC. Mataas ang tsansa ng pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang ang area naman po ng Visayas, nalalabing bahagi po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies po ay nagbibigay o nagdudulot ng mga local thunderstorms ngayong hapon at minsan inaabot ito hanggang sa gabi. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay kasalukuyan po nakakaranas ng bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan. Inaasahan po itong local thunderstorms na ito ay kayang tumagal ng 30 minutes hanggang 1 oras. Yan po yung normal na thunderstorms. Kapag umabot naman ito sa tinatawag natin na severe thunderstorms ay kayang tumagal nito ng 45 minutes hanggang 2 oras. Kaya naman po kung titignan ninyo sa lakas po ng mga pag-uulan nito, ito na yung senyales o transition period na papunta na tayo sa tinatawag po natin na tag-ulan season. Sa ilang bahagi naman po mga kaibigan ko, mga kababayan ng Eastern Visayas ay meron tayong nakikita na banta nga po ng 3 low pressure area na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential sa pagitan po ng May 25 hanggang May 31, 2026, 3 low pressure area po ang nakikita natin na lalapit po at papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat etong 3 LPA na yan ay nakikita naman po lahat na nasa low chance ang kategorya para maging bagyo, still tinuturing po ito na banta para sa magiging pang-apat na bagyo at ang bagyong pang-apat po itatawagin bagyong Doming sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit sa kasalukuyan ay wala tayong aktibong bagyo, patuloy po tayo nakakaranas ng mga malalakas po ng mga pag-ulan. Saglit nating silipin ang tinatawag natin na live weather map, which is makikita ho ninyo kung paano tayo nakakaranas ngayon ng mga malalakas na bugso ng mga pag-ulan dahil po sa localized thunderstorms. Kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, ay mapapansin nyo pong mabuti mga kababayan, dito po nanggagaling yung tinatawag natin na localized thunderstorms. Aktibo pa rin yung tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. At kung mapapansin nyo naman, sa kalurang bahagi ng ating bansa, meron ng nade-develop na hangin. O ito yung tinatawag natin na southwesterly wind flow o mahinang habagat. Kapag lumakas po ang mahinang habagat, ito tatawagin na natin na southwest monsoon o hanging habagat. Bagamat wala naman ang epekto ng frontal system dyan po sa may extreme northern Luzon, hindi naman na masyadong apektado ang area ng Batanes. Pero ang nalalabing bahagi po ng Metro Manila, as you can see sa ating pinakamapa, mapapansin ho ninyo ang umiikot na sirkulasyon ng mga hangin dyan. Yan po yung tinatawag natin na mga local thunderstorms. Severe thunderstorms po nararanasan sa Metro Manila. Gayun din silang parte naman ng Eastern Visayas, tuloy-tuloy din po mga pag-ulan na nararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan na magpapatuloy yung ganyang mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na mga araw. Parte naman po na silangan po ng Mindanao ay meron din tayong sirkulasyon ng hangin. Dahil dito po nakapesto ang tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ngayon, ang magiging pang-apat na bagyo tatawagin bagyong Doming. Ito naman ay nakikita sa forecast na hindi po magiging malakas. Isa sa 3 low pressure area na nakikitang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility
ay pwede o mataas ang tsansa na maging isang bagyong Domeng. Ngayong buwan po ng Mayo, nasa 2 bagyo lang ang ating mamomonitor at nakakaisa na tayo. Pagdating naman po ng June, dyan po no, ay meron tayong 2 hanggang 3 bagyo na posible pong mai-monitor at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ulitin ko, mag-ingat ang mga kababayan natin samanta ng mga bugso ng mga pag-uulan. Bagamat ito yung local thunderstorms, ito yung magdudulot pa rin ng mga pagbabaha sa mga mababang lugar. Mag-ingat po tayo and God bless.